Magandang araw mga kaibigan. Gusto ko lang magbigay ng reaksyon sa dalawang topic. Una yung interview ng CNN, The Source, ni Pinky Webb kay Bucor Chief General Katapang. At ang yung latest vlog ni Maharlika tungkol sa Bucor. Medyo hindi maganda ang dating sa akin yung uh, tinatanong ni Pinky Webb si General Katapang ang mga problema ng Bucor ngayon. Ang sagot niya pa naman is I have inherited 100,001 problems from the previous management of Bucor, referring to DG Bantay. Masyado siyang mainit kay DG Bantay. Kahit sa hearing sa Senado at sa Kongreso, nabantayan ko yon. I hope nabantayan nyo rin yung palagi niyang yung accusing finger niya is kay Bantag. Magulo ang Bucor dahil kay Bantag. Ganon siya palagi. Okay. Lesson learned tungkol sa accusing finger, yung gano'n, no? Ginaganyan kayo. Ilan ang naka-point? Example, gumaganyan ako sa isang tao nga, ikaw, masama kang tao. Ilan ang naka-point na finger? Diba? 2. Ilan ang fingers na naka-point sa nag-accuse? Ako, I am the accuser. 3. Ganun yun. Kaya ako, lesson learned ko na yan nung bata-bata pa ako sa serbisyo na as much possible, wag na yung mag-accuse pa ng ganun. Ang aking leadership principle, pag nandyan na yung problema, akuin ko na lang. Hindi ko na yung sir, I'm sorry. Ganon yung sistema ko nung nasa serbisyo pa ko. Pag may nakitang kamali, sorry sir, I admit sir, it's my responsibility. Ganon. Kasi ang leadership principle namin is take responsibility. So itong si General Katapang, parang wala siyang sense of responsibility. Hindi naman perfecto ang pamamalakad ni DG Bantag. But then, 9 months na siya dyan. Bakit every time na may makitang problema sa Bucor, palagi lang niyang banggitin na namana ko yan. Namana. Ay, Diyos ko, mana-mana. Anyway, yun lang ang aking... Punta na tayo dito sa latest vlog ni Maharlika. Kasi ang basihan ni Maharlika sa kanyang latest vlog tungkol sa Bucor, isa rin yun yung interview sa CNN. Okay, napag-alaman ko kay Maharlika. Kasi itong si Maharlika, nung pumutok ang issue Bantag Persilapi, yan si Maharlika ang isa sa mga nagdepensa kay DG Bantag. Kaya saludo ko niyan. Yan ang mga pinapasalamatan ni DG Bantag. Nauna pa si Maharlika na sumuporta kay DG Bantag kumpara sa akin. Kasi ako nung una medyo alanganin ako kay DG Bantag. Hindi ako basta-basta nagbabato ng suporta pag hindi ko yan pinag-aaralan. Okay? So, to be honest, alanganin ako kay DG Bantag nung una. But later on, dahil the truth will set you free, ay kumbinsido na ako na biktima siya, na frame up siya. But, ang pinipoint out ko dito, si Maharlika ang isa sa mga credible vloggers na dumipensa kay DG Bantag. And pasalamatan natin si Maharlika. Up to now, ano pa rin siya kay DG Bantag? Nandun pa rin. As far as I'm concerned, yung analysis ko, buo pa rin ang suporta niya kay DG Bantag. Kaya nga, galit na galit si Maharlika dito kay Katapang. Okay? So, itong nireview ni Maharlika yung mga vlog niya noong October.
narinig niya si General Katapang nung umupo na siya, nagpamedya na siya, nung i-present niya yung mga tanim Red Horse Bear, kung ano ng mga itinatanim, gano'n. Oh. May statement pala itong si General Katapang na sabi niya, give me 90 days and aayusin ko ang Bucor. 90 days lang. Hindi ko narinig yon, but dahil sinabi ni Marlica, hindi naman nagsisinungaling si Marlica. So, 90 days. So, umupo siya October something. Sabihin mo na, October, November, December, January. January, naka 3 months na siya. Nasaan ngayon? Okay. After 3 months, wala pa namang pumutok na balita noon. Ngayon lang pumutok ang balita na iba na pala ang kalakaran sa Bucor. Grabe na. Salamat na lang at may nakatakas nga preso at nagkaroon ng Senate and House inquiry. Kaya nalaman natin yung mga kapalpakan. So, sinisingil ngayon ni Maharlika si Katapang. Sabi mo, 90 days lang. Ayusin Mang Bucor. Anong nangyari ngayon? 9 months na. Lalong lumala. Ayun. Ano pa? Mayroon pa palang promise si Katapang na I will install, mobile signal jammer. Which is tama. Okay? Kasi nung panahon daw ni Senator Bato, nag-install ng jammer si General Bato as Bucor Chief para ang mga drug lords hindi makakontak sa labas. So, hindi naman nagtagal si Bato. Pumalit ata si Paildon, hindi rin magandang pamalakad. Yon, bantag, pasok. Yon, yon. Yan, mga tinuloy lahat yan ni Bantag. Ang cellphone, pulbo sa mga kubol, disiplinang mga tauhan sa Bucor, tapos kamay na bakal talaga. And to me, ang pinaka magandang sitwasyon ng Bucor is panahon ni DJ Bantag. Although hindi naman perfect. May mga kasi sa dami ng inmates, 30,000 plus, kokonti yung mga empleyado, may nangyayaring kalukuhan. It's not perfect, but it's a lot more better situation before kay Bantag kumpara ngayon. So, anong nangyari sa signal, mobile signal jammer? Instead na jammer ang ilagay, free wifi. Wow! Saan ngayon yung promise? Dahil hindi ko maisip na isang correctional facility, libre wifi with matching laptops. Wala talaga. Only in the Philippines talaga ito. I don't know. History will judge as General Katapang will go down in history as the worst or pinakamabait. Pwede. Kasi naawa daw siya sa mga naawa siya sa mga PDL na may karapatan pa ring mabuhay. Galing. Kaya yon, party. Concert every Friday, order na ng online mga pagkain, ano pa yan, ibinalik na naman ang mga kubol, construction na naman, dalaw umaabot na ng 1 week, wow, pwede, pinakamabait na Bucor Chief sa history natin, pwede si General Katapang. Kaya lang, according to Maharlika, you are a total failure. Kasi yung promise niya na 90 days, ayusin niya ang Bucor, wala na. Ngayon, sa interview niya sa CNN, humihingi na siya ng 5 years. Ibig sabihin, wala talagang planong mag-resign si Jer Katapang at analysis ko rin, hindi yan tatanggalin. Kahit isang tonelada pa ang ebidensya ng corruption sa Bucor, hindi aalisin. Bakit?
Unang-una kay Boying. Mapapahiya si Boying pag i-recommend niya nga tanggalin si Katapang. Si PBBM naman, malamya. Ang meaning ng PBBM ngayon, nabasa ko ito, comments ng mga subscribers ko. PBBM, as far as Bucor issue is concerned, is PP, bingi, bulag, at malamya. Walang gagawin yan. Tahimik lang si PBBM. Kasi nagtitiwala siya kay Rimulya. Si Rimulya naman, hindi niya tatanggalin si Katapang. Kaya, yes, he can stay there 5 years more. But tingnan natin. Sana magbago. Kawawang mga inmates pag hindi magbago ang patakaran dahil yung budget ng Bucor, wala na. Babawasan na ng mga congressmen at senador. So, sana we are still hoping na sana may magandang pagbabago sa Bucor dahil sa mga katiwalaan na na-expose ngayon.